yata nila ng group chat. Magkakaroon pa tayo ng second hearing kasi biglang maraming ibig magtistigo. Tignan natin kung kailan may time. Kaya hindi muna ako magsasalita o maghahatol dahil tuloy-tuloy pa po ang hearing. Ma'am, may establish bang may due process talagang ginawa sa Pangulo o wala? Nung sinerve yung warrant at dinala sa gate? Kayong humatol, parang wala, di ba? Ang group chat kasama si Presidente Marcos ipagpatuloy pa kaya ni Amy Marcos ang second hearing? Who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you and the President. Yes. So, ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. Hindi dala ng pulis ang warrant mo. Pwede. Sasabihin na ng pulis kayo, uy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Nandun sa istasyon, halika na. So inaamin mo, walang warrant? At the many stages, ma'am, all the many other, more other Ikaw laws. General Torre, warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 ng Revised Penal I do Code. believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be... Hindi walang reclamentary period. Umili ka. Kapag warrantless arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just to say, ma'am, I have to... Hindi pareho yun, kapatid. To the rescue si Remulla, ano kaya binubulong-bulong niya kay Torre? Hindi magkapareho yun. Last night from E.S. Bersamin saying that the executive would not be attending the hearing on April 3. Nakakalungkot naman kasi Malinaw nilabag talaga ang due process ni President Duterte. Walang waran galing sa ICC, walang red notice galing sa Interpol. Kaya naman ang Malacanang hindi na daw makipag-cooperate sa Senate hearing. Marami pa sanang malaman ng taong bayan kung kanino yung jet na ginamit, magkano ang ginastos, or kung sino ang nagpondo para ipadala sa ICC si President Duterte. last night from E.S. Bersamin saying that the executive would not be attending the hearing on April 3. Nakakalungkot naman kasi alam niyo maraming tanong pa rin, guting pa rin kasi preliminary report lang naman ang kinaya ko. Marami pa rin katanungan ng taong bayan. Ang dami nga nagte-text, nagtatanong. Tapos, marami din bagong informasyon. Sana maging pagkakataon para yung mga makulong sagot, yung hindi magkatugma-tugma ng mga datos, at saka yung mga katanungan ng taong bayan, sana pagkakataon yun para maisagot ng ating gobyerno. Yun nga ang inaantay ko. Sabi naman ng Presidente na hindi daw willing to it. Pero liwanag ng sulat. Ma'am, may binigay ba silang dahilan